So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Ewan ko ba dito kay Win Gatchalian? Ang daming problema ng bansa. Ito pa talaga yung napili niyang pagtuunan ng pansin. Anyway, pinag-aaralan na nga po guys ni Win Gatchalian ang total banning ng cellphone sa loob ng paaralan habang nagkaklase. So, gagawin po nilang batas guys, pinag-aralan na nga po nila na ipapaban nila total ban ng cellphone habang merong klase. Well, yung initial reaction ko, maganda siya. Pero bakit ngayon lang? 'Di ba? Kasi guys, kwento ko sa inyo nung grade 6 ako, isipin nyo na lang guys grade 6 ako, may cellphone na nun. So bago kami magklase, kino-confiscate ng teacher namin ang mga cellphone, nilalagay sa isang box, then after ng klase, ibibigay din sa amin. Ito nga yung pinagtatataka ko. 'Di ba? Bakit gagawin yung batas? Kung pwede naman kayong magkaroon ng polisiya, mag-order kayo ng policy na sa eskwelahan, 'di ba, na bawal ang cellphone during class hour, or gawin yung strict yung mga teacher na i-confiscate yung kanilang mga cellphone, kasi yan naman yung naranasan namin before nung grade 6 ako, na kino-confiscate yung cellphone namin bago magklase, and then after ng klase ibinibigay din sa amin kapag mag-uwian. Medyo nagkaroon lang guys ng technical problem kasi syempre walang mga locker, 'di ba? Ang iba na nakawan. So siguro total may budget naman ng DepEd, 'di ba? Malaki yung budget ng Department of Education. Di gumawa sila ng locker, 'di ba? Or di kaya jammer, 'di ba? Na totally walang signal habang mayroong class hour. So bakit ngayon lang? Ang tagal na nito. Bakit ngayon lang naisip? And beside, bakit si Win Gatchalian ang nakaisip nito? Ano yung silbi ng ating Department of Education Secretary na si Sara Duterte kung si Win Gatchalian may naisip na ganito? 'Di ba? Basahin muna natin guys Anyway, sabi dito, pinag-aaralan ko yung posibilidad na iban ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. So, pinag-aaralan ko ngayon na iba na paggamit sa mga bata lang. Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom, sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilabas lang nila kung uwian na. Pero during time of school hours, iba na yun. Iba na yun dahil naubos talaga ang oras nila sa kakatingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media is very accessible. So, ngayon nga po guys, ang gusto ko lang sabihin dito hindi naman ako sa hindi sumasang-ayon, well, maganda po yan. Pero bakit ngayon nyo lang to naisip? 'Di ba? And hindi naman po guys nakakaapekto yung cellphone sa pisa ng mga bata. Hindi po nakakaapekto yung cellphone sa pisa ng mga bata kasi nakakatulong naman po ang cellphone talaga sa research, 'di ba? Sa kung ano pa mang bagay na mapalawak ang kanilang knowledge, nakakatulong. Pero sa akin guys, yung may problema dito, hindi naman yung mga batang may cellphone. Ang problema dito is yung mga leaders, yung mga namumuno, yung mga nagtuturo. Kwento ko sa inyo guys grade 9 ako. May cellphone kami noon. Lahat kami nakapatay ng cellphone. And ganito yung nangyari guys. Meron talaga mga teacher na susulat lang. Tapos kami na yung papaintindihin. So, wala din, 'di ba? Nonsense din. Isipin niyo yun, guys. Kaya nga sabi ko, yung problema dito, hindi naman yung cellphone. Ang problema dito, yung mga nagtuturo. Kasi meron din naman mga teacher na, pasok sa klase, kahit mag-cellphone ka man sa hindi, ganito yung nangyayari. Pasulat siya. Tapos, dire-diretso lang, hindi nakikipag-interaction sa mga estudyante niya. Ang ending, sinulat naman yung sinulat niya, pero wala kaming natutunan kasi hindi naman siya nag-discuss. So ngayon, ganun din. 'Di ba? So walang problema dito yung yung mga bata. Ang may problema dito, yung mga nagtuturo. And beside guys, 'di ba, total kayo naman tong mga nasa kapangyarihan, total kayo din naman tong mga mambabatas natin, bakit hindi nyo na lang i-implement, magkaroon kayo ng ordinansa,
'Di ba? Magkaroon kayo ng order na maging stricto ang bawat eskwelahan sa paggamit ng cellphones. 'Di ba? Hindi nyo na kailangan gawing batas yan kasi tatagal, gagastos na naman, pera na naman yan. Eh kung yung pera na yan, gamitin na lang sa pagtulong, gamitin na lang para makabili ng mga school materials, 'di ba? Much better pa. Pero yung gagawing batas, yung yung iba yung cellphone, hindi mo mapipigilan yung mga estudyante na mag-cellphone, pero kaya mo silang takutin yung mga kabataan na wag muna kayong mag-cellphone kasi strict, class hours tayo, yung mga ganun, maging stricto lang, makikinig naman yan. 'Di ba? And ang kalagahan din kasi guys ng cellphone, lalo na sa mga kabataan, lalo na yung mga parents nila, contact nila. So, hindi nyo maiwasan na yung mga bata, bibigyan ng cellphone ng kanilang mga magulang. Syempre, in case of emergency, tatawagan yung nanay, ganito, ganyan, 'di ba? So, para sa akin, much better na lang na gawin na lang, implement na lang, gawing ordinansa, kaysa yung gawin nyo pang batas, magsasayang kayo ng pera, 'di ba? Isipin nyo na lang, guys, isipin nyo na lang. Hindi yung, ang dami yung cheche-bureche, ang daming problema ng natin, ng bansa natin. Eh, bakit nakatuon lang kayo dyan? Di ba, bakit hindi nyo problemahin yung yung kakulangan natin sa mga learning materials, yung mga nandoon sa transpac na hindi pa, yung mga unsettled payment? Bakit hindi nyo problemahin yung mga estudyanteng hindi marunong magbasa tapos pinapasa na lang bilang high school? Bakit hindi nyo problemahin yung mga workloaded na teacher tapos underpaid? 'Di ba? Bakit hindi nyo problemahin yung mga teacher na specific course nila tapos ang ibibigay sa kanila ganito, yung hindi naman nila pinag-aralan? 'Di ba? Ang daming problema ng Department of Education. Bakit yan pa yung napili nyo, yung pinaka-basic? 'Di ba? Ang daming problema ng DepEd, guys. Kakulangan sa classroom, mainit na na silid-aralan, umaabot ng 60 students. 'Di ba? Ang daming problema ng Department of Education. Tapos ito pa talaga yung napili nyong gawan ng solusyon, yung cellphone. Pwede naman kayo maglagay ng jammer dyan yung nawawalan ng signal, yung kanilang mga mobile data. So, ang nangyayari, guys, hindi din sila makakanood ng TikTok, hindi din sila makakanood ng YouTube. Bumili kayo ng jammer. Or di kaya, gumawa kayo ng locker na nakukuha lang yung cellphone every uwian. 'Di ba? Magtatag kayo ng protocols. Hindi nyo naman kailangan gawin pa tong batas. Sayang yan, guys, sa pera. Agree ba kayo sa akin? Sa totoo lang, guys, hindi naman ako kumukontra sa ipaban yung cellphone sa eskwelahan. Pero it's not necessarily na totally ban during class hours. Diyos ko po. Diba? Paano na lang, guys, kung merong mga bakanteng kunyari, subject natin ngayon, math, tapos absent si math teacher. Kung walang cellphone, lalabas yung mga estudyante. Lalabas sila, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kanila sa labas. Makikipag-away, magkakaroon ng disgrasya. Naisip nyo ba yun? Diba? Magkakating. Think of it, guys. Think of it. Diba? Diyos ko po. Ewan ko ba dito? Anyway, bahala na sila dyan. Total, sila naman yung mga namumuno. Tagasunod lang naman tayo, pero sana bago kayo gumawa ng batas, pinag-iisipan muna sana ng mabuti, Yun lang. Anyway, yun lamang ho, guys. At that's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.